Una sa lahat, abogadong 38 years ng patay, biglang nabuhay at meron pa raw siyang mga kliyente. Ang twist ng kwento, impostor pala ang kunwaring attorney. I'm not a fake lawyer. Ang buong detalye kung di na balitang yan, abangan maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. News 5 exclusive, nakakadiring lalaking nagkalat ng kanyang dumi sa loob ng KTV bar, modus pala para makapagnakaw. Babae sinaksak ng 29 na beses sa kaitinex ng goodbye ng kanyang mister. Suspect na aresto sa tulong ng huling in-order online ng biktima bago siya pinatay. Uuwi nga, ikukulong naman. Pagbabalik bansa ni Mary Jane Veloso, sigurado na. Pero ang kanyang pamilya may agam-agam. Ilang resibo ng confidential funds ng mga ahensyang hinawakan ni VP Sara Duterte kahina-hinala. Merong isang pangalan pero dalawa ang pirma. Sa Frontline News Abroad, babae sa Amerika, bakit nag-beast mode at gustong mambuhos ng kape? Sa showbiz, alamin ang mga kaabang-abang na movies at series, pati na ang red flag na green flag sa fans. Pero seryoso ha, huwag mo ko lolokohin. Hindi ako kalaban. Sigurado ng uuwi ng Pilipinas si Mary Jane Veloso na higit isang dekadang nasa death row sa Indonesia. Yun nga lang, kahit mapauwi siya sa bansa, ikukulong pa rin daw siya. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Maagang pamasko para sa mga magulang ni Mary Jane Veloso ang nakatakda niyang pag-uwi sa Pilipinas. Si Tatay Cesar nga biglang sumigla. Mas malakas na ang katawan ko, parang wala na akong sakit. Ang pakiramdam ko sa nabalitaan ko na uuwi na yung aking anak. Para ho bang, para may nakadagan naman bigat sa amin na wala akong bigla lahat. Ang panganay na anak ni Mary Jane, sobrang saya rin. Sa Pasko magkakasama-sama na kami at mabubuo na po yung pamilya namin. Si Pangulong Bongbong Marcos na mismo nag-anunsyong uuwi sa Pilipinas si Mary Jane. Matapos ang isang dekadang pakikipag-usap sa gobyerno ng Indonesia na ipagpaliba ng parusang kamatayan kay Mary Jane hanggang sa napagkasunduang maibalik na siya sa Pilipinas. Ayon sa Pangulo, bagamat may pananagutan sa batas ng Indonesia, nananatili raw biktima ng pagkakataon ng ating kababayan. Ayon sa Department of Foreign Affairs, walang hininging kapalit ang Indonesia. Target daw maibalik sa Pilipinas si Mary Jane bago magpasko. Sakaling tuluyang payagang makauwi sa kanilang bahay si Mary Jane, may nakalana kaagad na kwarto para sa kanya. Nakapwesto na nga rito yung kama, may ilang appliances din gaya ng electric fan at may aircon pa. Ilan ito sa matagal nang inihanda ng pamilya para kay Mary Jane. Pero ayon sa Department of Justice, ididiretso sa kulungan si Mary Jane para dito niya sa Pilipinas ipagpatuloy ang pagkakakulong. The legal custody would be Indonesia's because we are asked to respect their laws and jurisprudence, but the physical custody will be with the Philippines. Gayunman, pag-uusapan ng Pilipinas at Indonesia ang planong pagpataw ng clemency kay Mary Jane. Mami naman na yung talaga may-ari talagang siya biktima lang. Siguro naman po, tama naman na po yung maglalabing 5 taon din siya sa kulungan na naghihirap at napakatanda doon. 2010, nang aresto yun sa Indonesian airport si Mary Jane matapos mahulihan ng higit 2 kilo ng heroin sa kanyang maleta. Hindi natuloy ang pagbitay kay Mary Jane sa tulong na rin ng last-minute appeal ni Noy Pangulong Noynoy Aquino kay dating Indonesian President Joko Widodo. Noong 2016, nagbigay ng go signal sa dating Pangulong Rodrigo Duterte na bitayin si Mary Jane. 2018, nang hingi ng tulong si Mary Jane sa nakaraang administrasyon na tulungan siyang tumestigo laban sa mga recruiter na nakakulong na ngayon. 2022 naman, nang mangako si Pangulong Marcos na tatalakay ng kaso ni Veloso sa state visit sa Indonesia. Ngayong Enero lamang nang makakuha ng commitment ng pamahalaan na bisitahin muli ang kaso. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5.
Nabuhayan ng loob ang marami sa balitang maaaring pauwi ng Pilipinas si Mary Jane Veloso mula po sa Indonesia. Ang sabi ng Pangulo, maaaring pauwiin si Veloso matapos magkasundo in principle ang Manila at ang Jakarta. Si Mary Jane Veloso ay isang overseas worker na nahuli sa paglanding sa Indonesia na may dalang 2.6 kilos ng heroin sa maleta. 2010 po yun. Death penalty po yan sa Indonesia at matapos ng 6 na buwan na paglilitis, sinintensyan siya ng death penalty doon. Nakaschedule na ang kanyang execution noong taong 2015 pero ilang sandali bagong execution, pinagbigyan ng Indonesia ang hiling ng Pilipinas ng isang temporary reprieve or suspension of execution. Ang hiling kasi ng Pilipinas, pabayaan mo ng tumestigo si Veloso sa human trafficking case laban sa kanyang mga recruiter. Si Veloso kasi ay isa lamang daw biktima ng human trafficking at hindi raw alam na droga ang kanyang dala sa kanyang maleta. Maswerte si Veloso dahil ang mga kasabayan dapat niya sa execution ay tinuluyan sa pagbitay ng Indonesia. Yan po'y 2 Australiano, 4 na Nigerian, 1 taga-Brazil at 1 Indonesian. Pero ito po, marami pang kailangang linawin bago siya pauwiin sa Pilipinas. Una, wala pang formal na kasunduan ng Pilipinas at Indonesia para sa anumang prisoner exchange o kahit prisoner transfer. Kahit papano po, burokrasya pa rin yan. Halimbawa, ang Indonesia at ang Australia mula pa noong 2005 ay nagsasagawa na ng negosasyon para po sa isang prisoner exchange agreement na hindi pa rin tapos balangkasin. Sana lang mas mapadali ang kaso ni Mary Jane Veloso. Pangalawa, kailangan din ng linaw kung ano ang mga patakaran sa kanyang paglipat sa Pilipinas. Ayon kasi sa Indonesian Coordinating Ministry for Immigration and Correction, inaasahan pa rin ng Indonesia na ipatutupad ng Pilipinas ang sentensya ng Indonesian Court. Pero tandaan na sentensyado si Mary Jane Veloso ng death penalty ng Indonesia. Pero wala ng death penalty dito sa Pilipinas. So paano i-enforce ng Pilipinas ang sentensya ng Indonesian Court? Hindi naman maaaring ipatupad ng Pilipinas ang death penalty kay Mary Jane. Sa praktikal na usapin, paghawak na ng Pilipinas si Mary Jane Veloso, ang bola siyempre ay nasa Pilipinas na. Pero meron bang limitasyon sa atin? Halimbawa, maaari bang bigyan ng pardon ng Pangulong Bongbong Marcos si Mary Jane Veloso gayong hindi naman siya convicted ng korte ng Pilipinas? At kung mangyari man yun, ano naman ang sasabihin ng Indonesia? Naunang sinabi ng Indonesian Ministry na kailangan pa galangin ng ibang bansa ang mga hatol ng Indonesian courts. Ito pa ang isa pang komplikasyon. Ang pamilya ni Mary Jane mas kinakabhan ngayong maaring pabalikin siya dito sa Pilipinas. Sa isang interview sa DWPM, sinabi ng nanay niyang si Celia na mas gusto pa nilang makulong si Mary Jane sa Indonesia kung saan ligtas daw siya. Mas delikado pa raw dito sa Pilipinas dahil international syndicate daw ang nagpahama kay Mary Jane. Parang ang lungkot lamang isipin na mas panatag ang pamilya na manatili si Veloso sa bansang nag-utos ng kanyang pagbitay kaysa sa bansang nagpapauwi ngayon sa kanya. Pasintabi po, mabantot ang modus ng isang magnanakaw sa Cebu City. Magkakalat siya ng dumi para ilihis ang atensyon at makapagnakaw. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa, exclusive. Huling-huli sa video, dinampot ng lalaking yan ang 2 cellphone sa front desk ng isang KTV bar sa Panagdait, Cebu City noong Lunes. Meron pa siyang dinampot na bagay sa isang sulok. Kung hindi nasapol sa kamera, hindi mabibisto ang nakakadiring modus ng lalaking yan. Ayon sa ninakawang kahera ng bar na si Stephanie Medio, solong dumating sa bar ang suspect, nakipagtsikahan sa mga customer at nakipag-inuman pa. Nakatulog daw ang suspect sa KTV room at kinabukasan ng mahimasmasan ito ay isinakatuparan niya ang mabahong balak. Pasintabi po, sinadyang magkalat ng suspect ng dumi sa sahig ng KTV room at CR. Lumapit yung owner namin na lalaki. Sabi niya, yung CR daw mabaho, nakakalat yung brief niya. Sabi lang niya na, pasensya ka na ha, hindi ko yun na hindi niya sinasadya. Pero style lang pala yan ng suspect para malihis ang atensyon ng mga empleyado. Dito na nga siya nagnakaw. Pati ang suot niyang pulang shorts abay kinuha sa sampayan ng mga empleyado. Hindi ko na malayan na talaga yung anong ginawa niya. Kasi nabisi ako sa
sa paglinis ng kalat niya. Hindi ko alam, modus na pala niya yun. Tinutugis na ang sospek. Nagbabalita mula sa frontline. Jan Arua, News 5. Sinaksak ng 29 na beses ang isang babae at saka tinext pa ng goodbye ng kanyang mister sa Las Piñas. Ang suspect natunton sa tulong ng huling in-order online ng biktima. Nasa frontline ng balitang yan, Gary De Leon. Duguan at wala ng buhay nang matagpuan ang babaeng ito sa isang parke sa Barangay Manuyo 2 sa Las Piñas City noong Lunes ng tanghali. Nagtamo ng 29 na saksak ang biktima. Ayon sa mga pulis, huling nakita ang babae na nakikipagtalo sa isang lalaki sa parke. The account of the witness, maaga pa sila dun sa open field. Ang mga bystander dun ay nakita na nag-aaway sila. Nakita sa crime scene ang cellphone ng biktima. Napansin nilang may text na natanggap ang babae na ang nakalagay ay goodbye. Ang text na yan nanggaling pala sa asawa ng biktima. Pero blanco pa rin ang mga pulis sa pagkakinanlan ng babae hanggang sa tumawag sa cellphone ang isang delivery rider na maghahatid sana ng in-order online ng biktima. Itinuro naman ng rider ang address ng biktima sa Pasay City. Dito na naabutan ng mga pulis ang asawa ng biktima na suspect sa pananaksa. Agad inaresto ang mister ng biktima. Kinumpirma naman ng ilang testigo na ang asawa rin na nakita nilang kasama ng biktima sa parke. Selos sa nakikitang motibo sa krimen. Hiwalay na raw ang biktima sa suspect. Pinagseselosan daw ng mister ang bagong kaibigang lalaki ng kanyang misis. Todo tanggi naman ang suspect sa pagpatay sa misis. Wala po akong kinalaman. Inosente po ako. Sa bahay po ako nung nangyari yung Naharap sa kasong parricide ang suspect. Nagbabalita mula sa frontline. Gary De Leon, News 5. Nabisto ang illegal na operasyon ng quarrying sa Davao City. Kasabwat daw ng operator ang ilang opisyal ng barangay. Nasa frontline ng balitang yan, si Bril Montalvo. Dali-dali ang mga operatiba ng National Bureau of Investigation Davao sa pagtakbo sa liblib at mabatong bahagi ng Barangay Tamugan sa Davao City noong Lunes. Target nila ang mga trabahador sa umunang illegal na quarry operation. Hindi na nakatakas pa ang isang lalaki na sakay ng backhoe. Nagpatuloy pa ang habulan hanggang sa bahay ng mga trabahador. Ilang saglit pa. May mga operatibang nagpaputok ng warning shot para pigilan ang mga tumakas. 13 trabahador ang nahuli. Ayon sa NBI Davao, dumulog sa kanilang tanggapan ang Davao City Environment and Natural Resources Office dahil sa iligal na pagmimina sa lugar. Wala raw itong sapat na dokumento sa pag-ooperate, pero depensa ng ilang trabahador. Nadamay lang sila at hindi alam na iligal ang pinasukan nilang trabaho. Hindi ako trabahante doon sa quarry. Meron akong amo. Hindi ako nakadating doon sa site. Nasa kalsada lang ako. Ayon sa NBI, kasabwat umano ng operator ng quarry ang ilang barangay officials. Pinaghahanap na sila ng mga otoridad. We cannot disclose the identity of the person behind this illegal quarrying. We have strong evidence which would link and connect him that indeed he was the one responsible for all this illegal quarrying in Tamugan Figure. Mahaharap ang mga naarestong trabahador sa reklamong paglabag sa Philippine Mining Act of 1995. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5. Isang pangalan pero magkaibang pirma. Yan ang nabiso sa ilang resibo ng confidential funds ni VP Sara Duterte. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Hindi lang Mary Grace Piatos ang kaduda-dudang pangalan sa mga ipinasang resibo kaugnay ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Lumutang din ang pangalang Kokoy Villamin. Pumirma siya sa tig-isang acknowledgement receipt ng OVP at DepEd pero nabistong magkaiba ang pirma kahit pareho ang pangalan. I think this is just the tip of the iceberg, Mr. Chair. If we go deeper into this, mukhang widespread po ang nangyaring pag-aabuso sa pondo po ng ating gobyerno. Pero hindi lang yan. Mayroon ding nagngangalang Edward Fajarda, isang Special Disbursing Officer o SDO, na nagawang ipamahagi ang milyon-milyong pisong confidential funds ng DepEd sa 26 na magkakaibang lugar sa loob lang ng isang araw. Tanging SDO lang ang otorisadong mamahagi ng confidential funds at tumanggap ng acknowledgement receipts.
Let's give him a helicopter. I don't think he'll do that in one day. Matagal nang kini-question ng Kamara kung paano ginastos ng OVP ang 125 million pesos na confidential funds sa loob lang ng 11 araw. Sabi noon ni VP Sara, walang mali sa paggamit nila ng pondo. Hindi nadadalo sa hearing ang bise. Pero kanina, dumalo ang Chief of Staff niyang si Attorney Zulaika Lopez. Yun nga lang, hindi naman niya maipaliwanag kung paanong ginastos ang confi funds. Sa huli, pinakontempt ng Kamara si Lopez. Nagisa naman ni Antipolo Representative Romeo Acop ang isang opisyal ng finance ng OVP. Bakit daw pinilit at inapura ang pag-liquidate sa pondo? Something must be wrong somewhere. Sa tingin po ninyo, being with finance, normal ba na gamitin yung 125 million in 11 days? Mr. Chair, that would Yes or no? depend, Mr. Chair, on the nature of the transactions. In the government, there are transactions which exceed that amount and the payment. In the office of the OVP, anong transaction na ganun? Wala po kaming ganong transaction. Pinakontempt naman ulit ang Assistant Chief of Staff ni VP Sara na si Asek Lemuel Ortonio na kasama sa 4 na unang pinakontempt dati ng komite. Sumulat kasi siya na alisin ang contempt at arrest order sa kanya para makadalo siya sa pagdinig. Hindi rin matukoy ng mga OVP officials kung nasaan mismo ang 4 na mga opisyal na pinakontempt ng komite. Ito'y kahit pa may travel authority o may kinalaman sa trabaho ang rason ng pagliban nila ngayong araw. Duda tuloy ng mga kongresista, tila sinasadya ang pag-iwas na dumalo dito sa pagdinig. Ipagpapatuloy ang pagdinig sa susunod na linggo. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Napag-iwanan na ng lesson ng mga klase sa mga binahang eskwelahan sa Cagayan. Para makahabol, magkakaroon ng Saturday classes hanggang sa susunod na taon. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Humupa na ang baha sa Bazain East Elementary School sa Tuguegarao City. Pero ang ilang classroom, tinitirahan pa rin ng mga binagyo. Hinihintay pa nilang tuluyang matuyo ang lupang kinatitirikan ng kanilang mga bahay. Ginawa munang sampayan ang hallway na ito ng paaralan. Nakasabit sa magkabilang gilid ang mga damit na pinatutuyo ng mga residente pagkatapos ng baha. Mawawala rin ang mga ito pagkabalik ng klase dahil ililipat na ang mga evacuee sa katabing multipurpose hall. May ilang gurong naglilinis ng mga classroom. Paspasa na ang kanilang paglalampaso. Hahabol na kasi sila sa mga lesson dahil 1 buwan ang class suspension. Imbes na marami yung oras naming magturo sa kanila, nababawasan kasi nai-interrupt na. Mabigat yan para sa mga magulang at mga mag-aaral. Hindi raw nila ma-access ang mga module nung bumabagyo. Wala po kaming panload eh. Tapos kuryente po, nag-brown out dahil po sa pagbaha. Hindi po na-explain ng maayos ng teacher po kasi po hindi nga po face-to-face. 35 days ang nawala sa mga estudyante at guro sa Cagayan matapos ang sunod-sunod na bagyo. Higit 250,000 na mag-aaral at halos 11,000 guro ang naperwisyo sa buong probinsya. Para mapunan ang mga nawalang araw, magdaraos ng Saturday classes mula ngayong buwan hanggang sa Enero ng susunod na taon. Magagamit din ng mga guro at estudyante ang oras sa hapon para sa remedial classes at consultation. Bayad ang overtime ng mga guro at madaragdagan sila ng leave credits. Tinitingnan na ng DepEd ang pinakamabisang mode ng pag-aaral para makahabol ang mga apektadong estudyante. Mula sa Tuguegarao City, nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Bigla na lamang lumuwo ang pisngi ng isang lalaki sa Laguna matapos magpabunot ng ngipin. Nang magpasuri, dito niya na lamang may cancer na pala siya. Nasa Frontline balitang yan si Mobile Journal Yeda Pascual. 2 taon ang tinitiis ng 41 anyos na si Tatay Michael Bautista ang kanyang lumubong pisngi. Ngayon, nagsusugat na at tila nanganak pa ito ng maliliit na bukol. Kwento niya nagsimula raw ito matapos matanggal ang isa niyang ngipin sa may bagang. Nang magpakonsulta, dito na na-diagnose na mayroon siyang cancer na lymphoma. Hirap po kami ngayon buhay, lalo na ako sa panansya. Matalas ang sumasakat ang tuhod ko, pisngi ko, sa loob ng ngipin ko. Ayon kay Dr. J.C. Jacinto, isang oncologist, hindi pa tukoy kung ano ang nagdudulot ng lymphoma. Pero may risk factors na maaaring magpataas sa tsansang magkaroon nito.
Tulad ng pagkakaroon ng infection, mahinang immune system, exposure sa chemical at radiation, pagiging obese, paninigarilyo at maaaring nasa lahi rin o namana. Maaaring may ibang cause. Nangyari lang dahil doon sa area na yon, doon nabuo or nag-deposit yung mga abnormal cells. Ang naging end result noon, nagkaroon ng problema sa ngipin. May mga sintomas din na hindi dapat daw ipagsawalang bahala. Tulad ng biglang pagkakaroon ng painless na bukol, pamamaga sa ilang parte ng katawan, lagnat, pagbaba ng timbang, pagpapawis sa gabi, at mabilis na pagkapagod. Sa kaso ni Tatay Michael, bukod sa bukol sa muka, problema niya rin ang hirap sa paglakad dahil sa namamagang paa at tuhod. May 5 anak si Tatay Michael, pero dahil sa sitwasyon, hindi na siya makapagbanat ng buto. At tanging ang manugang niyang si Aljay ang bumubuhay sa kanila. Nananawagan po ako sa mga nanonood na humingi ng tulong sa pagpapagamot ko ng karamdaman ko to. Baka meron po mga tao pang mabubuti po ang loob dyan para matulungan po yung tatay ko. Para po mapagamot na yung kanyang bukol sa leeg na mahirapan. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal, Yeda Pascual. May mamahaling kuko na binibenta sa Japan. Nagkakalaga po yan ng halos 5,000 piso. Bibili ka ba niyan? Lalo na kung nakakatulong pala ito sa kalikasan. Panoorin yan sa Frontline report na ito. Makukulay, may mga maladyamanteng design, nakakasosyal. Ganyan ang trending nail stickers sa Japan. Pakanayan ng manikuristang si Naomi, 42 years old. Dinarayo siya sa kanyang salon. Ang presyo ng nail sticker, nasa halos 5,000 piso ang halaga. Sulit naman yan para sa mga kuko is life. Pero teka, ang mga nail sticker na yan, gawa pala sa mga basurang itinapon sa dagat? Kung paanong na-transform ni ate ang basura para maging mamahaling kuko, alamin mamaya. Susunod, abogadong impostor bistado. Ginagamit niya ang pangalan ng taong 38 years nang patay. Hate crime sa Amerika. Lolang galit na galit gustong manakit ng buntis na Palestinian. At Don Bell muling magpapakilig sa bago nilang romance series. Wait lang, hindi lang pala yung ilong mo yung namumula, ha? Buong mukha mo na ata. Seryoso ba? Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Baka Tila biglang nabuhay ang abogadong 38 years na raw patay. Ginamit kasi ang pangalan niya ng isang imposter na attorney. Nasa frontline na balitang yan si Elaine Pulencio. Hindi na nakapalagpa ang senior citizen na nagpapakilala bilang si Attorney Epafrodito Nuliora matapos arestuhin ng National Bureau of Investigation Special Task Force sa loob mismo ng isang korte sa Valenzuela City. Inireklamo siya ng Integrated Bar of the Philippines matapos madiskubreng hindi siya si Attorney Nuliora. Nabisto siya dahil sa mga kaduda-duda umanong kilos nang humarap sa korte para sa isang kliyente. Nag-appear siya ng physical sa court, no. Noong nalaman namin through the complaint ng IBP, nagkaroon kami ng verifications. Na-verify nga namin sa OBC na talagang patay na itong totoong Attorney Nuliora. Itong nag-a-appear na to ay impostor. Ayon sa NBI, taong 1986 pa namatay ang totoong Attorney Epafrodito Nuliora. Bagay na sinigundahan naman ng IBP. Wala raw ibang kapangalan ng namatay na abogado. Wala rin daw na ipakitang anumang patunay sa otoridad ang sospek na siya ay isang abogado. Dati na rin inireklamo ang sospek sa parehong kaso noong 2011. Pero nanindigan pa rin ng nagpakilalang abogado na siya si Attorney Nuliora at na-admit siya sa Philippine Bar noong 1979. I'm a legitimate lawyer eh. Abogado ako eh. I'm not a fake lawyer. Hinihikayat naman ng otoridad ang mga naging kliyente ng umano'y peking abogado na lumutang at makipagtulungan sa investigasyon. Pwedeng mapawalang bisa yung mga nirepresent niya.
Inaalam pa ang totoong pagkakakilanlan ng nagpakilalang abogado. Dinala na siya sa NBI detention facility at mahaharap sa reklamong usurpation of authority. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Target bawasan ng DILG ang mga general sa Philippine National Police. May apela naman Senator Bato de la Rosa. Narito ang aking report. Kung si Interior Secretary John Vic Remulla ang tatanungin, masyado ng maraming general sa Philippine National Police. Kaya isa raw sa mga unang tatrabahuin ng kalihim ay ang pagbabawas sa kanila. Inilatag ni Remulla ang plano sa pagsalang niya sa Commission on Appointments ngayong araw. Ayon kay Remulla, nasa 225,000 ang police force, 153 ang general at 20 dyan ay walang direct command o walang tao sa ibaba nila. It's like having too many cooks in the kitchen. Parang kung wala namang ginagawa yung kusinero doon sa loob ng kusina. Posibleng 100 general daw ang matira. Pakiusap naman ni Senator Bato de la Rosa na dating PNP chief, dahan-dahanin ang plano para di maapektuhan ang moral ng mga pulis. I-take into consideration rin natin yung moral and welfare ng mga officers na andyan dahil pag-graduate ng PNPA, ambisyon na nila yan. Na dito ako ma-assign, kailangan dyan ako mag-general. It becomes a right rather than a privilege to become a general. So I propose that it be based on merit and it be based on need and it be based on function. Paliwanag ni Secretary Remulla, hindi naman mamadaliin ang proseso. Pag-aaralan daw itong mabuti at ang pinakamahalaga, tuloy-tuloy ang dialogo sa pagitan ng DILG at PNP. Aminado naman ang kalihim, merong mga ayaw sa plano pero meron din naman daw na sang-ayon dito. Nilinaw din ni Remulla na walang tatanggalin sa mga nakaposisyong general ngayon. Ang binabantayan lang ay mga magreretirong general at aaralin kung dapat bang palitan ang mababakante nilang posisyon. Kailangan din daw amyendahan ng batas. Sa ngayon, sumusunod ang PNP sa proseso ng Civil Service Commission kung saan tuwing 3 taon pwede mag-promote. Mabigat din daw sa budget ng gobyerno ang lumulobong numero ng mga general sa PNP. Nakausap na rin daw ni Remulla si Pangulong Bongbong Marcos at pumayag ito sa pagbabawas ng mga general. Showbiz Tonight na tayo. Namumula sa kilig at red flag ang Don Bell sa unang pasilip ng comeback series nila na How to Spot a Red Flag. Pero seryoso ha, huwag mo ko lolokohin. Hindi ako kalaban. Sa trailer, nakipagkita si Cha, played by Bel Mariano, sa ka-talking stage niyang si Matt na role ni Donnie Pangilinan. Pero nagkagulo nang malaman niyang poster pala ang kachat niya. Red flag alert! Pero mukhang magkaka-developan na rin sila sa kwento. Next Monday na yan ipapalabas sa View Philippines. Wait lang, hindi lang pala yung ilong mo yung namumula ha? Buong mukha mo na ata. Seryoso ba? Oh. Mapaparami ang inyong watch list dahil sa mga kaabang-abang na movies and series next year. Na-meet din ng News 5 ang mga bida niyan na Hollywood at Korean stars. Fangirl pa nga bigla si MJ Marfori sa Frontline report na to. I got something coming up. Something kind of big. Ihanda na ang popcorn. Coming soon ang mga bigating movies and series mula Marvel. How far are you willing to go? Star Wars. A crew of murderous pirates is coming. At marami pang iba. This world. Ilan lang yan sa best of best ng Disney for next year na dinala nila sa bonggang event sa Singapore. Anxiety, joy, lahat ata ng emosyon mararamdaman mo dito sa Disney Showcase dahil sa mga bonggang line-up na mga palabas na talagang aabangan na nga natin this 2025. At ang pinakabongga pa, nandito ang mga K-OPA stars at mga Hollywood stars na makakasalamuhan natin. At syempre, kikwento nila sa atin ang 2025 lineup ng Disney. Pinasilip din ng live action na Snow White starring Gal Gadot at Rachel Zegler. Showing na yan sa March. Incredible story to the impeccable music. We cannot wait to bring this magic-filled adventure to a theater near you very, very soon. Lumanding na rin ang pinakabagong Captain America na si Anthony Mackie. Sa kanya ipinasa ni Chris Evans ang role.
Fresh naman mula sa Pamilya Sagrado, nakasama rin natin si Kylie Chari at High Street star AC Bonifacio. Gagawa sila ng content for Disney. Pangarap lang to ng mga bata noon eh. Imagine, in-invite kami ng Disney mismo para pumunta ng Singapore. That pa lang, sobrang natutuwa ako. You have to prepare for it talaga. You have to know what you're getting into. So it's nice to be just growing as an artist. Isa pang bongga! Present sa day 2 ng event ang Korean superstars sa sina Kim Soo-yoon, Joo Ji-hoon, Park Yoon-bin at marami pang iba. At syempre, nagpaka-fangirl tayo kay Oppa, Soo-yoon. Oh my God! Todo na to! Pang out of the world naman talaga ang bagong sci-fi series ng isa pang Korean superstar na si Lee Min-ho, ang When the Stars Gossip. Set ang ilang tagpo nito sa Kalawakan. Kasama rin dito ang K-drama star na si Gong Yoo-jin. Abangan yan sa January 4 sa Netflix. Isa pang kaabang-abang, ang live action ng How to Train Your Dragon. It's okay. I won't hurt you. True to original story na 2010 animated film ang kwento ng pelikula, featuring ang cute dragon na si Toothless. Mapapanood yan sa June 13. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Marami pa akong baong chika mamaya, kaya dyan lang kayo mga kapatid. Susunod, senior citizen sa Amerika bigla na lang ng atake ng mag-asawang Palestinian sa loob ng bake shop. In demand na nail sticker na higit 4,000 piso ang presyo gawa sa mga kalat sa dagat. At silipin ang alter ego ni Blackpink, Liza. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Nag-beast mode ang isang babaeng senior citizen sa Amerika. Galit na galit siya at gustong sakta ng mag-asawang Palestinian. Narito ang Frontline News Abroad. Itinulak ng babaeng ito ang cellphone ng mag-asawa habang kinukuhanan siya ng video. Agad namang sinagi ng lalaki ang pag-atake ng babae sa asawa niyang buntis. Hindi tumigil ang babae. Tinangkap ang mambuhos ng kape. Napigilan ulit siya ng lalaki at itinapon nito ang kape sa sahig. Gumanti ng suntok ang babae. Oh my God! Ibinato naman ng lalaki ang paper cup sa babae. Oh my God! Now I'm gonna call the police. Sinubukan pa ng babae na humingi ng tulong sa kahera, pero hindi siya pinansin. Patuloy siya sa pag-amba sa mag-asawa. Nangyari yan sa isang bake shop sa Illinois sa Amerika. Ayon sa pulisya, bigla na lang inatake ng 64-year-old na si Alexandra, ang mag-asawang Palestinian. Hindi nakunan sa video, pero sinigawan daw nito ang mag-asawa dahil nakasuot ang lalaki ng hoodie na may tatak na Palestine. Isa lang daw ito sa dumaraming hate crime sa mga Palestinian at Muslim sa Amerika. Dahil dyan, maharap si Alexandra sa kaukulang reklamo. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Sa Amerika pa rin, higit 2 oras na trap ang 22 sakay ng pumalyang ride sa California. Bigla na daw huminto ang Soul Spin ride na ito matapos itong mag-malfunction. Naiwang nakabaliktad at nakatagilid ang mga sakay nito habang nasa ere. Unti-unti namang naibaba ng mekaniko ang ride at saka isa-isang ibinaba ang mga sakay. Wala naman nasaktan sa kanila pero may 2 kinailangang isakay sa mga wheelchair. Isang proud trans woman ang pasok sa listahan ng local search para sa Miss Universe Philippines. Siya ang model at entrepreneur mula sa Porac, Pampanga na si Kaylene Trajano. Si Kaylene ang first trans woman na sumali sa search for the next Miss Universe Philippines sa probinsya. Kung mapipili at mananalo, siya ang magiging kauna-unahang trans na lalaban para sa corona ng MUPH. Sa IG post ni Kaylene, ilang beses na raw siyang na-reject. Kaya ang goal daw niya ngayon ay maging beauty queen with a true purpose. Tumutok lang mga kapatid dahil hindi pa tapos ang ating chikahan. Abangan, manikurista sa Japan, nire-recycle ang mga plastic at saka ginagawang nail sticker sa halagang 5,000 piso. At SB19 itinanghal na Entertainer of the Year.
Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Lilis, eto na! Scheduled for release sa February ang first solo full album ni Blackpink member Lisa. May nakaka-excite pa siyang patikim. Alter Ego ang title ng album. Tampok sa teaser ang iba't ibang personality at unique concept ni Lisa in different dimensions. Wala pang detalye sa tickets, pero base na rin sa teaser, mukhang kabilang sa album ang mga nauna ng single recently ni Lisa na Rockstar, New Woman at Moonlit Floor. Sa February 28 naman ilalabas ang album. Kiss me under the Paris twilight. Kiss me out on the moonlit floor. Kiss me. Eto pa, itinanghal ng isang local magazine bilang Entertainer of the Year ang P-Pop Kings na SB19. Kinilala ng Esquire Philippines ang kasikatan ng grupo sa P-pop at entertainment industry. At kahit tinitingala sila ng marami, mapagkumbaba pa rin daw ang ating P-Pop Kings sa lahat. Sinut naman sa isang rooftop building ang magazine photos ng SB19. Samantala, winner si BTS-V sa solo category ng Trend of the Year sa kauna-unahang Korea Grand Music Awards. Ang grupong Eunice naman ang panalo sa group category. Pinay ang dalawa nitong miyembro na sina Jilly at Alicia. Half Pinay naman ang Korean na si Yeonju. At yan ang latest and hottest sa showbiz tonight. Ako si Johnny Alipon. Happy Wednesday, mga kapatid. At para naman sa ating pabaong pampagood night, Kuko is live para sa mga suki ng isang manikurista sa Japan. Pero para sa manikurista, Kuko is lifer dahil kumikita na nga siya, abay nakakatulong pa siya sa kalikasan. Panoorin yan sa report na ito. Sa mga kalat sa dalampasigan sa Japan, nakakuha ng inspirasyon ang manikuristang si Naomi. Buwan-buwan siyang dumarayo sa beach. Ang target niya, mga microplastic na hindi napapansin ng mga naglilinis. 2018 nagsimulang magtayo ng salon si Naomi matapos mapilitang umalis sa trabaho bilang social worker. May iniinda kasi siyang rare disease sa spinal cord na dahilan ng kanyang pagkaparalisa. Matapos makakolekta, hinuhugasan ni Naomi ang mga plastic gamit ang fresh water. Sinasalansan ang mga plastic depende sa kulay. Hahatiin sa maliliit na piraso, saka ilalagay sa ring metal bago lusawin para maging nail sticker. For environmental awareness din daw ang ginagawang ito ni Naomi. O diba, future ng Earth with a style. Check! Nakatulong na sa kalikasan, kumita pa. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Sige, ilabas niyo na yung cake. Ay, parang ako yung na-surprise birthday pala. Birthday to you! I'm sorry. Happy birthday to you. Happy birthday, Parang hindi obvious eh. Nakita ka nang umalis eh. Sir, dapat may acting na kunwari na surprise ka. Oh, blow the candle. Tsaka tas taon-taon natin mag-wish ginagawa na. to. Huwag ka nang magreklamo. Ilan taon na, sir? Yung totoo, fact check natin Bawal yan. na. 57 na po si Sir Ed. Okay, happy birthday sa kapatid Sir ko. Ed. Happy birthday sa kapatid ko, si Bob. Oo nga, happy birthday, Magkasabay kaming Sir birthday, pero Bob. 2 years apart. Matipid ang nanay ko. Happy birthday po. Mga kapatid, 35 days na lang po at Pasko na. At yan po ang 45 minuto pag-imay sa mga headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Daming role ni Johnny. Kami ang nakasaga sa pagbabalita. Ako po si Bean Los Baños. Ako po si Adling Gao. Magandang gabi.